Sa gitna ng isang mapanganib na misyon sa kagubatan ng Africa, isang elite sniper team ang naging target ng isang misteryosong assassin na kayang pumatay mula sa napakalayong distansya. Ngayon, isang batang sniper ang kailangang harapin ang pinakadelikadong misyon ng kanyang buhay. Ngunit habang papalapit siya sa katotohanan, natutuklasan niya na mas malalim at mandugo ang lihim na nakatago sa likod ng bawat putok. Makaligtas kaya siya o siya na ang susunod na tatamaan ng bala? Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Sniper Reloaded. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Sergeant Brandon Beckett kung saan humaharap siya sa isang mabigat na investigasyon. Tinatanong siya ng mga opisyal ng militar na gustong malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala sa isang mapanganib na misyon. Nahaharap siya sa ilang seryosong paratang, kabilang ang pag-abandona sa kanyang pwesto at hindi pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Sa harap ng mga opisyal, tinanong siya ni Lieutenant Eleanor Bramowitz kung nasaan siya noong August 4, 2010, ang araw kung kailan nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Ipinaliwanag ni Beckett na noong panahong iyon ay nasa Congo siya kasama ang kanyang grupo ng mga sundalo. Ang kanilang misyon ay sanayin ng mga lokal na tropa upang harapin ang isang mabigat na grupo ng mga rebelding armado ng makabagong kagamitan. Ang mga sundalong kanilang sinasanay ay naasahang magiging katuwang sa mga susunod na operasyon ng militar sa Afghanistan. At dito nagsimula ang kanyang pagbabalik-tanaw sa mga pangyayaring dahilan kung bakit siya nawala at kung paano siya nasangkot sa isang misteryosong labanan na puno ng panganib at pagtataksil. Samantala, tinawag naman si Army Captain Nelson upang makipagkita kay Colonel George para sa isang mahalagang briefing. Kasama niya si Sergeant Brandon Beckett dahil may posibilidad na may kaugnayan ito sa magiging bagong destino ni Beckett. Pagdating nila sa briefing room, isang nakakagulat na utos ang kanilang natanggap. Ipinaalam sa kanila na pansamantalang ihihinto ang kasalukuyang training program na kanilang isinasagawa. Sa halip, bibigyan sila ng isang mas delikado at sensitibong misyon. Inatasan silang pangunahan ang 10 sundalo papunta sa Democratic Republic of Congo upang isagawa ang isang espesyal na misyon. Isa itong teritoryo na puno ng panganib at hindi basta pinapasok ng mga dayuhang puwersa. Nagulat sina Nelson at Beckett sa balitang ito dahil ang lugar na kanilang pupuntahan ay karaniwang ipinagbabawal sa mga ganitong operasyon. Ngunit tiniyak sa kanila ng opisyal na ang misyon ay may opisyal na pahintulot mula mismo sa gobyerno. Ang kanilang pangunahing layunin ay iligtas at ilikas ang isang Belgian na may-ari ng plantasyon na nagangalang Jean Van Brandt kung saan kasama niya ang kanyang mga manggagawa na kasalukuyang nasa gitna ng isang mapanganib na lugar. Habang pinag-aaralan ng plano, nagmungkahi si Beckett ng mas ligtas na paraan, ang paggamit ng helicopter upang mabilis na mailabas ang negosyanteng Belgian mula sa lugar bago pa sila mapasok ng mga rebeldeng kalaban. Naniniwala si Beckett na ang paggamit ng helicopter ang magiging mas ligtas at mabilis na paraan upang mailigtas si Jean. Ngunit agad itong tinutulan ni Colonel George. Ipinaliwanag niya na ang mga rebelde sa lugar ay mayroong mga missile na kayang tumama sa mga eroplanong mababa ang lipad. Dahil sa banta ng mga kagamitang ito, itinuturing na masyadong mapanganib ang isang air evacuation. Wala silang ibang no choice kundi pumasok sa teritoryo ng mga rebelde gamit ang kanilang sariling mga tauhan. Habang papalapit ang grupo sa kanilang destinasyon, may napansin si Beckett na isang kakaibang bagay. Sa kabila ng matinding panganib sa lugar, may isang European hunter pa rin nagpapatuloy sa kanyang operasyon sa kagubatan. Ipinaliwanag naman ni Captain Gova na malaking bahagi ng ekonomiya ng lugar ang industriya ng pangangaso. Dahil dito, may ilang piling mangangaso na pinapayagang manatili roon kahit delikado ang sitwasyon. Ito ay si Chandler, isang lalaking tila hindi natatakot sa panganib na bumabalot sa lugar. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa plantasyon ni Jean. Laking gulat nito nang makita ang pagdating ng mga sundalo dahil hindi niya inaasahan ang kanilang presensya. Ngunit lalo siyang nagulat nang sabihin ng grupo ang tunay na dahilan ng pagpunta nila roon. Hindi sila dumating para bantayan ang lugar, kundi para ilikas siya at ang kanyang mga tauhan mula sa mapanganib na teritoryong iyon. Tumanggi naman si Jean na sumama sa kanila. Iginit niya na hindi siya natatakot sa mga rebelde at wala siyang balak na iwan ang kanyang tahanan.
Ipinaliwanag niya na ang plantasyon ay itinayo mismo ng kanyang ama at ito ang lugar na matagal ng pinangangalagaan ng kanilang pamilya. Para kay Jean, mas gugustuhin niyang manatili roon at harapin kung ano man ang mangyayari kaysa talikuran ang lupang minana niya. Ngunit ipinaalam sa kanya ng mga sundalo na ang utos ng paglikas ay hindi simpleng mungkahi lamang. Ito ay isang sapilitang operasyon na dapat nilang sundin. Dahil wala siyang no choice, napilitan si Jean na sumama sa grupo at iwan ang kanyang plantasyon. Habang naglalakbay sila palayo sa lugar, bigla namang nakaramdam si Beckett ng kakaibang panganib. Bilang isang bihasang sniper, napansin niya ang ilang senyales na may isang kalaban na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Agad niyang napagtanto ang sitwasyon. May isang sniper na naghihintay ng tamang pagkakataon upang patayin si Jean. Walang pag-aalinlangan, sumigaw si Beckett at inutusan ng lahat na yumuko at maghanap ng matataguan. Mabilis na kumilos ang grupo at nagtago sa loob ng isang abandonadong shipping container upang maiwasan ang putok ng kalaban. Ngunit sa isang maikling sandali, naiwan si Jean na walang sapat na proteksyon at iyon ang pagkakataong hinihintay ng misteryosong sniper. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa malayo at tinamaan si Jean ng bala. Sa harap ng mga sundalo, tuluyan siyang bumagsak at namatay. Pagkatapos, 2 sundalo pa ang nasawi sa biglaang pag-ataking iyon. Samantala, habang sinusuri ng natitirang grupo ang loob ng shipping container, nakakita sila ng mga ebidensyang nagbigay ng malaking katanungan sa kanilang misyon. Natuklasan nila na ang container ay dati nang ginamit upang maghatid ng mga armas mula sa United States papuntang Congo. Sa puntong iyon, napagtanto ni Beckett na ang kanilang misyon ay hindi lamang isang simpleng rescue mission. Ibig sabihin, maaaring mas malalim ang koneksyon ng mga rebelde sa mga kagamitang ginagamit nila kaysa sa kanilang inaakala. Habang patuloy silang pinapaulanan ng bala ng mga kalaban ay lalong nagiging delikado ang kanilang sitwasyon. Kaya napagtanto ni na Captain Nelson at Sergeant Beckett na wala na silang ibang paraan para mabuhay kundi ang tumakas. Nagpasya silang tumakbo patungo sa mga puno sa gilid ng kalsada upang makaiwas sa mga sniper at rebelde na patuloy na umaatake sa kanila. Ngunit habang sinusubukan nilang makatakas, muling nagpaputok ang mga kalaban. Tinamaan si Beckett ng bala sa kanyang balikat, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog sa isang manhole sa gilid ng daan. Dahil sa matinding tama at sakit na natamo niya, unti-unting nawalan ng malay si Beckett. Pagmulat niya, wala na siya sa gitna ng labanan. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na ginagamot ng isang taong pamilyar sa kanya. Ito ay si Chandler, ang European hunter na nakita niya kanina bago nagsimula ang operasyon. Agad na nagtanong si Beckett kung nasaan sila at hiniling niya dito na ibalik siya sa plantasyon dahil naniniwala siya na maaaring may mga kasamahan pa siya na nakaligtas at naghihintay ng tulong. Nang makarating sila sa plantasyon, isang masakit na balita ang sinabi ni Chandler kay Beckett. Ayon sa kanya, si Beckett na lamang ang nag-iisang nakaligtas sa buong grupo. Isa-isang nawala ang kanyang mga kasamahan at ang misyon na dapat sana ay isang simpleng paglikas lamang ay nauwi sa isang madugong trahedya. Pumasok sina Beckett at Chandler sa bahay ni Jean upang maghanap ng anumang bagay na maaaring makatulong sa kanilang paglalakbay. Habang sinusuri nila ang loob ng bahay, bigla namang may lumitaw na isang tao mula sa kanilang harapan. Ito ay si Kelly, ang anak ni Jean. Sa takot at galit, itinutok niya ang kanyang baril sa dalawa. Hindi niya alam ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Dahil noong dumating ang mga sundalo sa plantasyon, sinaktan siya ni Jean dahil ayaw niyang sumama sa paglikas. Dahil dito, naniniwala si Kelly na ang mga sundalo ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit nanatiling kalmado si Chandler. Kinausap niya si Kelly at ipinaliwanag na hindi sila ang pumatay sa kanyang ama. Sinabi rin nito na matagal na niyang kaibigan si Jean at hindi niya hahayaan na mangyari ang ganoong bagay. Matapos marinig ang paliwanag ni Chandler, unti-unting bumaba ang tensyon. Napagtanto ni Kelly na maaaring mali ang kanyang iniisip kaya pumayag siyang sumama sa mga ito. Habang patungo sila sa kampo ni Chandler, bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga rebelde. Ngunit ang kanilang nakita ay mas nakakagulat kaysa sa inaasahan nila. Kinukuha nila ang mga bata at ginagawa nilang mga sundalo upang lumaban para sa kanilang grupo. Nang mapansin sila ng mga rebelde, agad silang pinaputukan ng mga ito. Walang ibang pagpipilian sina Chandler at Beckett kundi lumaban upang mailigtas ang kanilang sarili at ang inosenteng mga bata.
Mabilis silang gumanti ng putok at ginamit ang kanilang mga kasanayan upang harapin ang mga kalaban. Matapos ang isang matinding sagupaan, matagumpay nilang napabagsak ang mga rebelde at nailigtas ang ilang batang dinukot at pilit na ginagawang sundalo. Nang matiyak na ligtas na ang mga bata, nagpasya munang maghiwalay sina Chandler at Beckett. Pinili ni Chandler na ipagpatuloy ang paghahanap sa iba pang mga batang maaaring dinukot ng mga rebelde. Para sa kanya, hindi pa tapos ang kanyang misyon hanggat may iba pang mga inosenteng buhay na nasa panganib. Samantala, ang plano naman ni Beckett ay dalhin si Kelly sa mga otoridad upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngunit habang papalapit na si Beckett sa military base, nagsimula namang lumala ang kanyang kalagayan. Ang tama ng bala sa kanyang balikat ay malalim pa rin at patuloy siyang nawawalan ng dugo mula nang siya ay mabaril. Sa kabila ng matinding sakit, pilit niyang pinapanatili ang kanyang sarili na gising. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nauubos ang kanyang lakas hanggang sa tuluyan na siyang bumigay at bumagsak. Agad siyang dinala sa ospital upang gamutin at pagalingin ang kanyang sugat. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Beckett at nakita niya ang isang pamilyar na muka sa tabi ng kanyang kama. Ito ay si Richard Miller, isang veteranong sniper instructor. Si Miller ay dating guro ng ama ni Beckett at dumating upang alamin ang kanyang kalagayan. Ngunit sa halip na magpahinga, ang unang bagay na ipinakita ni Beckett ay ang kanyang galit at pagnanais na makapaghiganti. Gusto niyang mahanap ang sniper na pumatay sa kanyang mga kasama at iparanas dito ang ginawa nitong kasamaan. Ngunit ipinaliwanag ni Miller na kung nais talaga ni Beckett na talunin ang kanyang kalaban, kailangan niya munang maintindihan kung paano mag-isip at kumilos ang isang sniper. Bilang isang veteranong sniper instructor, nag-alok si Miller na tulungan si Beckett na maunawaan ang paraan ng pag-iisip at pagkilos ng isang bihasang sniper. Di nagtagal, bumalik si Beckett sa opisina ni Colonel George upang humingi ng sagot tungkol sa nangyari sa kanilang misyon. Ngunit nagulat siya nang makita niya na tila wala itong sapat na interes na imbestigahan ang madugong pananambak na ikinasawi ng kanyang mga kasamahan. Mas lalo siyang nadismaya nang malaman niya na ang ginamit ng mga armas ng mga rebelde ay gawa sa Amerika. Sa halip na palalimin ang investigasyon, tila ayaw ng mga opisyal na alamin kung sino talaga ang nasa likod ng pag-atake. Sinuportahan naman ni Lieutenant Eleanor ang posisyon ni George. Ipinaliwanag niya kay Beckett na limitado lamang ang kanilang mga tauhan at kagamitan, kaya wala silang sapat na kakayahan upang magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat. Ngunit hindi naman matanggap ni Beckett ang ganoong sagot. Para sa kanya, hindi maaaring basta kalimutan na lamang ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Ang bawat sundalong nawala sa misyon ay may mga pamilyang naghihintay at may mga karapatan na malaman ang katotohanan. Dahil dito, nagboluntaryo siya na siya mismo ang mag-iimbestiga sa insidente. Ngunit agad na tinanggihan ang kanyang kahilingan. Hindi pa rin nawawala ang kanyang hinala, kaya kalaunan ay inimbitahan niya si Lieutenant Eleanor para maghapunan. Naniniwala si Beckett na may mga bagay itong alam na hindi nito sinasabi. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Eleanor na hindi siya kalaban ni Beckett. Ipinaliwanag niya na ang problema ay hindi kawalan ng interes, kundi kakulangan lamang ng sapat na resources upang matuklasan ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Jean. Ngunit determinado pa rin si Beckett. Sinabi niya na alam niya kung paano hanapin ang sniper na responsable sa lahat ng nangyari. Bilang isang sniper mismo, alam niya na may mga bakas na iniwan ito at kaya niya itong sundan. Sa kanilang pag-uusap, nagbigay naman si Eleanor ng isang pahiwatig na nagbabago sa pananaw ni Beckett. Ipinahiwatig nito na maaaring ang pag-atake ay hindi lamang gawa ng mga rebelde. Maaaring may mas malaking puwersa ang nasa likod ng lahat, isang lihim na operasyon na pilit na itinatago mula sa kanya. Ang mga sinabi ni Eleanor ay nagpatibay sa hinala ni Beckett na may mas malaking sabwatan na nakatago sa likod na nangyaring pananambang. Dahil dito, nagpasya siyang huwag nang hintayin ang utos ng kanyang mga nakatataas. Determinado siya na alamin ang katotohanan at hanapin mismo ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Hindi nagtagal, napansin naman ni Miller na palihim nang aalis si Beckett mula sa base. Agad niya itong pinigilan at binalaan na hindi pa siya ganap na magaling. Malalim pa ang sugat niya at hindi pa siya handang harapin ang isang napakadelikadong misyon.
Ngunit buo na ang desisyon ni Beckett. Ito na ang sandaling pinili niyang iwan ang kanyang pwesto at lumabas ng base nang walang opisyal na pahintulot. Alam niya na maaari siyang maparusahan sa ginawa niya, ngunit mas mahalaga sa kanya ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang layunin ay muling makasama si Chandler at hanapin ang mga taong nasa likod ng pag-atake. Nang matagpuan niya si Chandler, ay nagkaroon sila ng kasunduan. Nangako si Beckett na tutulungan niya itong iligtas sa mga batang dinukot ng mga rebelde. Kapalit nito, hiniling niya kay Chandler na tulungan siyang mahanap ang grupo ng mga rebelde at makakuha ng impormasyon tungkol sa sniper na umatake sa kanila. Pagkatapos, magkasama silang nagtungo sa isang maliit na kampo ng mga rebelde. Doon nila natuklasan ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga batang dinukot ay naroon lahat at naghihintay ng mas masamang kapalaran. Plano ng mga rebelde na ilipat sila sa isa pang kampo kung saan sila sasanayin upang maging mga batang sundalo. Habang nagmamasid, napansin nila ang kagamitang inilalabas ng mga rebelde. Mula sa malayo, maingat na binantayan ni Beckett at Chandler ang galaw ng mga kalaban. Ang mga armas na ginagamit nila ay tila nagmula mismo sa United States na lalo pang nagpapatunay na may mas malaking misteryosong nakatago sa likod ng operasyon. Inutusan ni Beckett si Chandler na manatiling nakatago habang naghahanap siya ng perpektong posisyon. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Nagsimulang ihanda ng mga rebelde ang pagpatay sa mga nahuling bata. Sa tulong ng kanyang sniper scope, nakita ni Beckett ang isang rebelde na naghahandang patayin ng isang bata gamit ang isang machete. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang kanyang bala. Eksaktong tumama ang putok at bumagsak ang rebelde bago pa nito magawa ang kanyang plano. Pagkatapos, naging target ng mga bala ni Beckett ang iba pang mga rebelde. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban gamit ang kanyang pambihirang galing bilang isang sniper. Sa bawat putok ng kanyang baril, unti-unting iginaganti ni Beckett ang mga buhay na nawala at para sa mga inosenteng bata na kailangan niyang iligtas. Samantala, habang nakatutok sina Beckett at Chandler sa kampo ng mga rebelde, isang kalaban ng palihim na patungo sa likod ni Chandler. Hindi napapansin ng dalawa ang kanyang paglapit. Ngunit bago pa man ito makalapit ng husto at makagawa ng anumang aksyon, isang malakas na putok ng sniper ang biglang umalingaw-ngaw. Tinamaan ng rebelde at agad itong bumagsak. Nagulat si Beckett dahil alam niyang hindi siya ang nagpaputok ng bala. Sa unang pagkakataon, may isa pang sniper na tumulong sa kanila mula sa malayo. Ilang sandali pa, lumitaw ang katotohanan. Dumating si Miller upang suportahan siya. Alam ni Miller kung gaano kapanganib ang kalaban na kanilang hinaharap. Ipinaliwanag niya kay Beckett na ang sniper na umatake sa kanila ay hindi isang ordinaryong rebelde. Ang pangalan nito ay Muselo, isang dating American Marine na isa ring naging estudyante ni Miller. Hindi naman makapaniwala si Beckett sa kanyang narinig. Buong akala niya ang kanilang kalaban ay mga rebeldeng Congolese lamang na lumalaban para sa kanilang interes. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat dahil ang pumatay sa kanyang mga kasamahan ay isang kapwa Amerikano na may parehong pagsasanay at kakayahan na tulad niya. Ipinaliwanag pa ni Miller na malamang ay hindi basta sariling desisyon ni Muselo ang kanyang pag-atake. Ayon sa kanyang hinala, ang utos ay maaaring nagmula sa isang taong mataas ang posisyon sa loob ng military chain of command. Naniniwala si Miller na pinatay si Jin hindi lamang dahil sa kaguluhan ng digmaan, kundi upang pigilan siyang ilabas ang isang malaking sikreto. Isang lihim na operasyon kung saan sinasabing may mga kagamitang pandigma mula sa Amerika na ipinapadala sa magkabilang panig ng labanan sa mga grupong rebelde at maging sa mga puwersang sumusuporta sa gobyerno ng Congo. Sa puntong iyon, napagtanto ni Beckett na ang misyon nila ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang mamamatay tao. Ang tunay nilang kinakaharap ay isang mas malaking sabwatan na may kinalaman sa kapangyarihan, armas at mga taong handang pumatay upang manatiling nakatago ang katotohanan. Matapos marinig ang paliwanag ni Miller, nagsimulang magduda si Beckett. Naisip niya na kung si Miller ay tunay na tumutulong sa kanya o bahagi rin ito ng malaking pagtatakip sa likod ng lahat ng nangyari. Dahil sa lawak ng sabwatan na kanilang natuklasan, hindi niya na alam kung sino ang maaari niyang pagkatiwalaan. Ngunit tiniyak ni Miller na wala siyang kinalaman sa pagtatago ng katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang ama ni Beckett ang dating nagsanay sa kanya bilang isang sniper. Para kay Miller, ang pagtulong kay Beckett ay paraan niya upang masuklian ang utang na loob sa taong nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman sa larangan ng pagiging sniper.
Inamin din niya na nagsimula siyang mag-alala nang malaman niya ang tungkol sa pananambang na ikinasawi ng mga kasamahan ni Beckett. Alam niya na may kakaiba sa mga nangyayari dahil ang operasyon ay hindi mukhang simpleng pag-atake lamang ng mga rebelde. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Beckett kay Eleanor sa pamamagitan ng telepono. Sinabi niya rito na alam niya na kung sino ang responsable sa pag-atake sa kanyang grupo. Hiniling niya na magpadala ito ng isang team papunta sa kanyang lokasyon. Ngunit hindi iyon ang tunay niyang plano. Sinadya ni Beckett na ipaalam ang kanyang kinaroroonan. Kung totoo nga ang malaking sabwatan na kanilang pinaghihinalaan, alam niyang agad nakikilos ang mga taong nasa likod nito kapag nalaman nilang natuklasan na niya ang katotohanan. Ginawa niyang pain ang sarili niya upang lumabas ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Agad namang iniulat ni Eleanor kay Colonel George ang impormasyong natanggap niya mula kay Beckett. Ipinaliwanag din niya na nakakuha na si Beckett ng matibay na ebidensya tungkol sa pananambang na ikinasawi ng kanyang mga kasamahan. Hinikayat niya ang Colonel na magpadala ng rescue team dahil naniniwala siya na nasa malaking panganib si Beckett. Para kay Eleanor, hindi na ito simpleng hinala lamang dahil may sapat ng dahilan upang magsagawa ng mas malalim na operasyon. Ngunit sa halip na kumilos kaagad, tila walang interes si George na ituloy ang investigasyon. Sinabi niya na magiging mahirap ang pagpapadala ng isang team at kailangan pa nilang tumaan sa maraming proseso upang makakuha ng pahintulot. Ngunit hindi naman sumuko si Eleanor. Dahil alam niya na nasa panganib ang buhay ni Beckett at maaaring mawala ang mahalagang ebidensya, nagboluntaryo siya na siya na mismo ang mangunguna sa rescue mission. Sa huli, napilitan si George na aprubahan ng operasyon. Binigyan niya si Eleanor ng 4 na sundalo upang samahan siya sa paghahanap kay Beckett. Ngunit ang hindi alam ni Eleanor ay may ibang plano si George. Palihim itong nagpadala ng isa pang grupo at kasama dito si Muselo. Ang tunay nilang misyon ay hindi iligtas si Beckett, kundi para patahimikin ito bago pa mailabas ang buong katotohanan. Samantala, patuloy naman si Chandler sa kanyang sariling misyon. Habang abala ang lahat sa paghahanap kay Beckett, inalayo niya ang mga batang nailigtas mula sa lugar ng labanan. Bit-bit ang mga inosenteng biktima ng digmaan. Tinahak niya ang daan palabas ng conflict zone upang dalhin sila sa mas ligtas na lugar. Samantala, habang papalapit ang hindi maiiwasang sagupaan, naghanda na sina Miller at Beckett para sa isang labanan. Binigyan ni Miller si Beckett ng isang handgun na may espesyal na kahulugan dahil ang baril na iyon ay dating pagmamay-ari ng yumaong ama ni Beckett. Ibinigay niya ito dahil alam niya na maaaring dumating ang sandaling makaharap ni Beckett si Muselo. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon na harapin ang taong responsable sa lahat ng nangyari, nais ni Miller na may dala siyang bagay na konektado sa kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating na sina Eleanor at ang kanyang grupo upang iligtas si Beckett. Ngunit hindi niya alam ang isang mapanganib na katotohanan na ang isa sa kanyang mga kasamahan ay plano siyang patayin. Kasabay nito, may isa pang armadong grupo na papalapit sa lugar. Ang kanilang layunin ay tiyaking hindi makakaligtas si Beckett upang hindi mabunyag ang lihim na operasyon. Noong una, hindi pinaniwalaan ni Eleanor ang mga hinala ni Beckett. Para sa kanya, maaaring dala lamang ito ng galit at trauma matapos mawala ang kanyang mga kasamahan. Ngunit biglang nagbago ang lahat dahil sunod-sunod na putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Eleanor ang katotohanan na hindi lahat ng sundalong kasama niya ay kakampi nila. Dahil ang mga taong dapat sana ay nagliligtas sa kanila ay siya mismong mga umaatake. Sa oras na iyon, natagpuan ni Beckett ng kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga sundalong minsan niyang tinulungan at sinanay. Sa puntong ito, malinaw na kay Beckett na ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang sniper. Ang tunay niyang kalaban ay isang sistemang handang magsakripisyo ng sarili niyang mga sundalo upang maitago ang isang madilim na katotohanan. Kasama si Miller, pinili nilang lumaban gamit ang kanilang karanasan bilang mga sniper. Nagsanib puwersa ang dalawa upang harapin ang mga umaatake at unti-unting pabagsakin ang mga taong nagtatangkang patahimikin sila. Kahit lamang ang mga kalaban sa bilang, hindi umatras sina Beckett at Miller. Patuloy silang lumaban at isa-isang pinabagsak ang mga sundalong umaatake sa kanila. Sa gitna ng matinding bakbakan, naging kampante si Miller sa isang sandali at hindi niya napansin na nailantad niya ang kanyang posisyon, kaya agad itong sinamantala ni Muselo.
Mula sa malayo, nagpaputok ang veteranong sniper at tinamaan si Miller. Bagamat malubha ang kanyang tama, nakaligtas pa rin si Miller. Samantala, hinabol naman ni Beckett si Captain Goba upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng operasyon. Sa wakas, napilitan si Goba na magsalita at ibunyag ang lihim na matagal nang itinatago. Inamin niya na ginamit ni Colonel George si Jean bilang bahagi ng isang operasyon upang ilipat ang mga armas na gawa sa Amerika papunta sa mga grupong rebelde sa Congo. Ayon kay Goba, hindi niya inireport ang operasyong ito dahil natatakot siya na walang maniniwala sa kanyang kwento. Dahil alam niya na napakalakas ng mga taong nasa likod nito at maaaring siya mismo ay mawala kung susubukan niyang ilantad ang katotohanan. Ngunit bago niya pa maisiwalat ang iba pang mahalagang detalye, bigla namang kumilos si Muselo. Mula sa malayo, pinaputokan niya si Goba at agad niya itong napatay. Sa pagkamatay ni Goba, nawala kay Beckett ang isang mahalagang saksi na maaaring magturo kay George at maglantad sa buong operasyon. Ngayon, naiwan si Beckett na halos walang matibay na ebidensya at walang taong makakapagsalita para sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon na ilabas ang katotohanan at pabagsakin ang mga taong nasa likod ng madilim na sabuatan. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na natukoy ni Beckett ang lokasyon ni Muselo. Maingat siyang pumwesto, inayos ang kanyang paghinga at itinutok ang kanyang rifle upang tuldukan na ang kanilang paghaharap. Nang kalabitin niya ang kanyang gatilyo, pumutok ang bala patungo sa kanyang target. Ngunit hindi nito direktang tinamaan si Muselo. Sa halip, tumama ang bala sa kanyang scope. Nasira ang kagamitan nito at bahagyang nasugatan ang mukha ng veteranong sniper. Bagamat nasaktan, nakaligtas pa rin si Muselo. Ngunit hindi pa rin ito umatras. Parehong alam ni Beckett at Muselo na isa lamang sa kanila ang maaaring mabuhay mula sa labanang ito. Kaya nagpatuloy ang kanilang mapanganib na sniper duel habang lumilipas ang oras. Hanggang sa tuluyang tumilim ang paligid. Ngunit kahit inabot sila ng dilim, hindi pa rin natapos ang kanilang paghaharap. Pareho silang gumamit ng night vision equipment upang mahanap ang isa't isa sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos, gumawa si Beckett ng isang mapanganib na plano. Sinadya niyang lumapit sa isang malaking fuel tank. Alam niyang mapapansin ito ni Muselo at doon itutuon ang kanyang atensyon. Alam ni Beckett na bilang sniper, susubukan ni Muselo na hulihin ang kanyang galaw mula sa malayo. Ngunit ang hindi nito alam, ang paglapit niya sa lugar na iyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking bitag. Sa tamang pagkakataon, pinaputokan ni Beckett ang fuel tank at isang napakalakas na pagsabog ang biglang yumanig sa paligid. Ang liwanag at usok mula sa pagsabog ay pansamantalang nagdulot ng pagkabulag sa night vision ni Muselo, dahilan upang mawala ang kanyang paningin sa paligid. Sinamantala ni Beckett ang kaguluhan. Mabilis siyang lumipat ng posisyon nang hindi napapansin ng kanyang kalaban dahil alam niya na ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan, kaya maingat niyang itinago ang kanyang bawat galaw. Makalipas ang ilang sandali, nakarecover si Muselo at muling hinanap ang kanyang target. Maingat niyang sinuri ang madilim na paligid at inakalang nasa dati pa ring posisyon si Beckett. Ngunit ang hindi niya alam na ang kanyang hinahanap ay nasa likuran niya na. Tahimik na nakalapit si Beckett at naghihintay lamang ng tamang sandali. Nang magkaroon ng pagkakataon, inilabas niya ang handgun na ibinigay sa kanya ni Miller, ang baril na dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Sa wakas, natapos din ang paghaharap ng dalawang bihasang sniper. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Tinanong siya kung mayroon ba siyang anumang ebidensya na magpapatunay na si Colonel George ang nasa likod ng iligal na operasyon ng mga armas. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang maipakitang matibay na ebidensya. Bagamat alam niya ang katotohanan at napatunayan niya ang pagkakaroon ng sabwatan, wala nga lang siyang sapat na dokumento o ebidensya na maaaring tanggapin ng hukuman. Dahil dito, ipinaalam sa kanya na magpapatuloy pa rin ang proseso ng court-martial laban sa kanya. Sa mata ng batas, si Beckett ay isa pa ring sundalong nag-abandona ng kanyang pwesto nang walang pahintulot. Kahit ganoon ang naging resulta ng pagdinig, napansin ni Beckett na ang mga opisyal na nagtatanong sa kanya ay may mga sarili ring hinala laban kay Colonel George. Alam nila na may posibleng katotohanan ang mga sinasabi ni Beckett, ngunit sa ilalim ng batas militar, wala silang magagawa hanggat wala silang hawak na konkretong ebidensya laban sa Colonel. Kahit alam nila na may mga bagay na hindi tugma sa opisyal na kwento, nakatali pa rin ang kanilang mga kamay dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya.
Ilang sandali pa, pinatay ni Eleanor ang recording equipment at ipinaliwanag kay Beckett na ang mga patakaran ng militar ang pumipigil sa kanila na ituloy ang mas malalim na investigasyon. Hindi nagtagal, palihim na pumasok si Beckett sa bahay ni Colonel George upang harapin ito ng direkta. Habang sinusuri niya ang loob ng bahay, may napansin siyang mga litrato na nagbunyag ng isang nakakagulat na detalye dahil minsan nang naging malapit na magkaibigan sina George at Jean. Ibig sabihin, hindi lang basta random na biktima si Jean dahil may mas malalim silang koneksyon na pilit na itinatago. Nang maramdaman ni George na wala na siyang paraan upang umiwas, nagsimula na itong magsalita. Inamin niya kay Beckett ang katotohanan na matagal niya nang itinatago na may mga armas na gawa sa Amerika na ipinapadala sa magkabilang panig ng digmaan sa mga grupong rebelde at maging sa mga puwersang sumusuporta sa gobyerno. At higit pa roon, ibinunyag niya na si Jean mismo ang tumulong sa paglipat ng mga armas gamit ang kanyang mga operasyon sa negosyo. At sa wakas, nakakuha ni Beckett ang konfirmasyon na matagal niya nang hinahanap. Ang hindi alam ni George ay lalo lamang niyang inilalagay sa panganib ang kanyang sarili habang patuloy niyang ibinubunyag ang detalye ng iligal na operasyon. Dahil sa kabilang silid, lihim na nakikinig sina Eleanor at ang kanyang grupo. Tahimik nilang nire-record ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni George. Sa wakas ay nakakuha na sila ng patunay at matibay na ebidensya. Dahil dito, agad siyang inaresto ng mga otoridad. Ang mismong pag-amin ni George ang naging susi upang mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa iligal na pagbibigay at paglilipat ng mga armas. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Major Gaul, isang commander ng Special Operations, matapos madala si George sa kustodiya. Dito ay inalok niya si Beckett ng pagkakataong sumali sa isang bagong misyon at magsimula muli bilang bahagi ng isang special unit. Nandoon din si Richard Miller na sumuporta sa alok na iyon. Alam niya na matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Beckett, handa na itong harapin ang panibagong hamon. Sa huli, natapos ang kwento ni Beckett bilang isang veteranong sniper na naglantad ng katotohanan sa kabila ng matinding panganib. Matapos mawala ang kanyang mga kasama at labanan ng mga taong gustong patahimikin siya, nabigyan siya ng bagong pagkakataon, isang bagong misyon at isang bagong simula. Ang moral lesson ng kwentong ito, minsan talaga ang bulok na sistema ang sumisira sa mga tunay na taong nagmamahal sa sariling bansa. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.